Hello guys, welcome to Pixup. So here we are guys. So for today, meron tayo prepare ng isang Zotac Gaming GeForce GTX. Complain ako sa mga guys, hindi nagdi-display as usual. So try natin i-check. Let's go, samahan niyo ako. Okay, try natin i-open. Of course, open na natin yan kasi wala naman display. So chinek natin siya guys, behind the scene. Wala talaga siyang display. Chinek natin siya sa PC. So may nakita na kagad akong kakaiba guys. Napansin nyo ba? So yung ating GPU chip ay na-reflow na. So pininitan siya ng hot air. So yun. Sana hindi malala. Ayun. Okay, try natin mag-ano guys, resistance checkings. Okay. Ayan. Reflow. Okay. Malaki ang possibility na galing na to sa ibang technician o nag-DIY yung ating customer. Okay. Try natin. So, naka-resistance tayo guys. Sa PCIe natin na 12 volts. Okay. Meron tayong mega ohms. Okay. Sa ating 3.3 meron tayong 0.9 mega ohms. Okay, hindi naman siya shorted. Dito sa ating PC 12 volts na external power na 12 volts. Okay, check natin, shorted ba? So hindi, meron tayong 3 point something o raising up na kilo ohms na reading, 53, 52. Okay, wala siyang shorted. Anong problema? Okay. Yung ating 1.8 tama ba? Mega ohms. Meron tayong 9 volts. 9 volts. Nasaan na yan? Okay, meron tayong 74 ohms. Kasi sira na kasi yung proving ko eh. So, kung meron tayong 75, 50, so all 55, 55. Ang 55 yun ay 55 less minus to 74.5. So, puro parang nasa 20 ohms siya, ang taas. Ang taas nito. 20 ohms. So, ano ba siya? Pwede siyang memory. Ang taas niya eh. 20 ohms. Ito 20 ohms to. Itong coil na to. Ito, ayaw ko. Okay. 3.9 4 kilo ohms. Ang taas. Ano ba ito? Ang taas ng reading. Anyway, ito 5 volts to. Okay, kilo ohms. Okay. Try natin mag voltage checking. Voltage checking tayo guys. Okay, tingnan natin kung ano yung mga present na voltage dito na pwede nating ma-check. So far safe naman tayo mag-test. Wala naman siyang shorted eh. Power on ko lang. Okay, so hindi siya nag-initialize ng ng ohms, hindi siya nagpa-power. Okay. Meron tayong 12 volts dito. 12 volts pala to. Possible, isa rito ay 0.9 at 1.8.
Ayan, so tignan na lang natin sa likod kasi wala tayo ritong paa na pwede nating i-proving o sundutin. So ito yung dalawa. Ito yung ilalim nun ha. So meron tayo 0.9. Malamang meron 0.8 tayo. May 1.8 tayo. Okay guys. Anong problema? Ano problema? So, tignan natin kung meron tayong 5 volts guys. Okay, may 5 volts tayo. Okay, tignan natin kung may power phase controller tayo na voltage. Ito po yun. So, 1.5. So, 1.5. Meron tayong memory 1.5. At meron tayo ritong 0.8, 0.8, 0.8, 0.8. So, anong problema? Namatay. Wala na. Nawala. Nawala. So, nawala, di ba? Nawala. So, anong problema? Biglang nawala. So, nangyayari na hindi naman umiinit yung GPU. Medyo mainit, nag-warm na siya. Pero na-handle ko pa yung init niya. Hindi tulad yung nakakapasok. So what's wrong guys? Nawala yung 1.8 at 0.9. Okay. Power on natin ulit guys. Okay. So, may 5 volts tayo. Okay, meron tayo ulit 0.9, 1.8 memory at tayo natin. Hindi kaya mag-overload. Hindi naman masyadong mainit yung GPU, no? Yung problema. Bakit kaya rin i-flow? Okay, physical checking nga tayo guys. Okay, so ito nangyari dito guys. Kumalat yung kanyang flux. So hindi ko sure kung anong ginamit na flux, pero oh my god, kailangan natin linisan to. Okay, physical checking tayo. Baka may makita tayo rito napaka-obvious na component na maaaring mapabilis ang trabaho natin. So, ito yung 5 volts. Okay. NCP, regulator IC o controller IC ng ating power phase. So, ang issue, hindi nag-display or ang sabi ng customer natin, nag-display din mag-black screen. Nag-overheat. So, wala naman tayong very obvious component. Okay. Balik tayo rito. Linisan natin muna guys kasi maraming flux. Oh. Kalat yung mga flux. Okay. Okay, lilinisan muna natin siya. Nag-physical checking tayo. Wala naman obvious. So, kailangan natin matanggal itong mga flux na yan. Saan paraan yan guys ay initan natin. Initan natin siya. So, 350 yung temp natin, air natin is 30 lang. Kasi hindi natin matatanggal dahil tumigas na yan. Sana hindi nagulpi yung GPU guys.
Oo, ang tigas pa rin. Ano kayang ginamit na flux dito? Sana malinis natin ng maayos. Gagawin natin, papainitin natin yung ilalim guys. So tinasan ko 470. Ang ating air ay 60. Kailangan natin matunaw yung flux dun sa ilalim. Nakita nyo? Kailangan natin napalabas yun. So, tindi ng pagkaga, daming flux man. Okay guys, bubugahan ko lang ng vacuum, ipopost ko lang. Okay guys, yan na. Malinis na siya. Okay. Try nating i-test. Tingnan natin kung magdi-display. Okay? Try nating i-test guys. Pero lagyan natin ng heatsink. Okay. Power on. Magdi-display ba? So wala tayong display. So no display. Okay, so wala siyang display. Tignan natin kung bakit wala siyang display. Check natin yung present voltage niya. Tignan natin kung alin daw yung nawawala. Okay? Ay, His Lord. Okay. Try natin power on. Meron tayong wala. Bakit wala? Meron tayong 12 volts. Okay. Meron tayong
Meron tayong 1.8. Wala tayong 0.9 volts. Okay, so meron tayong 5 volts of course. Meron ba tayong memory? Meron ba tayo? So wala rin tayong 1.5 na memory. Okay, wala rin tayong voltage sa power phase. So nawawala yung ating 0.9. Nawawala to. Okay. Wala tayong 0.9. Okay. Okay. Check natin. Ito. Hindi tayo mag-start. So, bakit hindi siya power? Actually, ito yung ating regulator IC ng ating yan. Ng ating 0.9 dito. Tapos ito naman yung IC controller ng ating power phase management. Minsan, kaya hindi nagpo-provide ng 0.9 o fixed display dahil may problema tayo sa power phase. Nadidetect niya may problema tayo sa power phase. So, di ba nakita nyo wala tayong voltage? Nagkalat na yung mga plugs. Okay, so bago natin palitan, parang may dumi. Ito, ano ba? Pumutok yun. Tingnan natin. Okay, nawala. Ito talaga may tuldok. Okay, kala ko may problema tayo ron. So, try natin. Huwag na natin siyang palitan. Tapos, kabilang side. Okay. Ito yung reflow natin. Tinry natin ng soldering para mag-join yung mga paa niya. Tingnan natin kung magkakaroon na tayo ng initializing. Power on natin. Power on. So yun guys. Meron na. Ayan guys. Meron na tayong amperahe. Nag-on na siya. Okay. Test natin ulit. Tingnan natin kung magpa-power. Magkakaroon ng display. Power on. Ayan, namatay. Nag-on. Nag-display na ba? Ayan, nag-display na. Ayun, nag-display na guys. Okay. Okay, so wala ka pa kasing Windows yan. Try natin i-test with Windows. Okay? Tingnan natin kung uubra. Sabi kasi ng customer natin, may display daw before. Kasi galing na sa ibang tech kaya hindi nawala na yung display niya. Ngayon ito, na-resume natin yung display. Tingnan natin, sabi ng customer, nagba-black screen daw. Sa a few seconds o minutes, nagba-black screen na siya. Okay?
Kakatapos lang natin mag-test, extreme pa lang yung ginagamit natin. So try natin mag 1080p. So currently ang temperature natin ay 63.8 Celsius o 65, nagda-drop siya. So 62, 61. So okay, try natin close natin 'yan. Quit natin. Yes. Try natin guys mag 1080p o yung extreme HD na test using a Bally benchmark. Okay. Okay, then extreme. Okay, extreme HD. Okay. Try natin. Mas malaki ang frame niyan. Tignan natin kung papasa ba siya. Yan. So, mas wide yung screen yan. 1080p yan. Test natin. Okay guys. Current temperature niya ay 67 Celsius. Ito yung ating GPU. Excuse me guys. Okay, so Extreme HD ang tinest natin 1080p. So ito yung GPU natin guys. Okay. Sa tingin ko pumasa naman siya, pero kailangan natin obserbahan dahil ang issue nito, ang complaint ng customer ay nagba-black screen. Tingnan natin kung stable na siya. Then after nito guys, tatry kong mag-games. Tingnan natin. Try natin mag-games. Dota 2. Okay. Thank you very much for watching guys. God bless po. Update ko na lang kayo.